Good day mga boss! Nandito tayo ngayon sa talyer kung saan ibinaba natin yung ating Toyota Corolla. So dala natin itong ating Altera dahil may karga tayong gamit na pan-change oil para sa Toyota Corolla. Ang pangalan nito ay Rocksmith. Wala pa naman talagang pangalan sa labas. Si Loloy, dito din yan gumagawa ng pintura dito sa Rocksmith. So kung saan ako nagpapagawa ngayon ng ating Toyota Corolla, ito, dito rin gumagawa si Loloy ng pintura. Sinimula na nilang baklasin yung ating Corolla. Ito yung upuan, naka-plastic pa. Ngayon ko lang nakita na nakaganyan. As in, may plastic pa. And then, tinanggal na yung battery. Kinarge yung battery. Susubukan kung mabubuhay pa. Kasi bago daw yung bago may stock. Kaya lang, 4 years na. Baka hindi na rin siya magkarga pag ganong katagal. Hindi na natin sinubukang i-start nung kinuha natin. Ang ginawa natin, i-drain agad ang tangke para matanggal yung lahat ng lumang gasolina na napanis at para malinis na din yung loob. Si Loloy, Loloy, may ano ka? May gawa ka? Papintura ni Loloy doon, adventure. Sa mga gusto magpapintura, nagtatanong kung saan ang location nito, Las Piñas. Lalagay ko na yung number mo dito sa baba para i-text ka na lang. May nagte-text ba sa'yo? Meron. Sa mga vlog ko. Kaya lang siyempre yung iba, pagka malayo yung lugar, pero at least nag-inquire sa'yo. Ano? Ito yung may-ari, mapaka-busy rin. May-ari na, mekaniko pa. Saan ka pa? Ayun, may nakasalang na adventure. At meron pa ditong ongoing silang project. Gagawa ng papinturahan din siguro. Di ba? Ayos. Sinarge mo yung battery? Kumakarga yung battery ko? Baka hindi na tayo bibili. Sayang din yun. 6,000 yung ganun 6,500. Mahal na palang battery ngayon. Ito ay float ito eh. Ito. Gauge float. Gauge float. Yan. Pero pag inamoy mo, amoy amoy solvent na hindi maalaman. Ayan panis na. Pero madami pang laman. Ay, ang dami pa. Iba na ang amoy. Ilagay na lang dito. Siguro mga madami pa Okay. Ito yung vacuum. Ayos nakalagay. Premium, mapuli. Di ba nagkatrabaho pa tayo? Mabaho yung panis na gasolina talaga. Na-drain na din ni brother yung langis. Ito, langis na to dito. Mapula pa. Ayan mapula pa. Kaya lang, 4 years na din siyempre. Kahit di siya maitim, kailangan natin palitan. Pati itong oil filter. Ayan di ba? Siyempre, ang ipapalit nating langis, ito. Ayan D8000 ng Dino Oil. Ito yung ginagamit natin sa L300, yung pan-diesel. Ito kasi pang-gasolina, kaya para to dito sa ating Toyota Corolla. Meron itong D5000 pero mas bet ko itong D8000. Isasali na yung ating langis na ginagamit. Ayan Dino Oil. Ilang litro yan? 3.5 lang yata, 3? 3 lang muna. 3 lang muna. Magbabase tayo sa dipstick. Magkano bili mo sa imbudo mo? Ba't yan natawa? Tanong ko lang na kung magkano bili mo sa imbudo mo. So, yan yung ating Dino Oil. Napansin nyo, di ba? Gold na gold. Dino Oil. 8,000 yan. Ginagamit natin pang sasakyan, L3, dyan sa Altera. Yan naman, ang ginamit natin dyan, Dino Oil din, na pan-diesel, yung kulay itim. Ito kasi yung gold, pang gasolina. Parang naka-primer coat lang itong Toyota, Ang kulay nito is silver. Sariwa pa talaga. Orderan natin to ng set cover na Colduroy. Mas gusto ko yung puti. Kasi kapag ang kulay ng ating set cover ay kulay puti, mas net siyang tingnan, mas malinis. Kaya gusto ko yung simple lang. Okay na yung langis? Hindi, pag takbo niyan, bago natin dagdagan. Ito, nagtira siya ng 1 liter. Ayan yun. Pag nag-circulate yan. Kaya lang, hindi pa natin mapatakbo. Kailangan linisin ng karburador. At least, na-priority natin yung Dino Oil. Ito na yung update sa Corolla natin. Umandar na siya, pero hindi namin mapatino dahil Tropika na talaga. meron pa din siyang tira na ganito at saka napakarumi. Ayan pag tinignan nyo. Tapos bumili ako ng fuel filter. Ang dumi na agad, bago, 1 araw pa lang. Pag tutono pa lang to ginamit. Kaya ang desisyon natin, hindi titino yung karburador. Kasi dito pa lang humihigop na siya ng napakadumi. Ito, madumi Ayun, di ba? Meron agad latak sa ilalim. After na ma-change oil, ng Dino Oil, ang pinagawa natin ay nagpalit tayo ng timing belt, palit ng 4 na spark plug,
Nagpalit ako nitong secondary clutch na master. Nagpalit ako nito na fuel filter. In-overhaul yung carburetor. Nagpalit tayo ng camshaft at saka crankshaft na oil seal. Nagbaba tayo na tangke ng gasolina. I-drain natin para malinis. Ang problema nga lang nito, kapag in-start natin, tapos pag binuhay natin ng aircon, mas mataas pero ganun pa din. Okay naman na siya pero hindi pa matino yung minor. So, dadalhin natin ito sa mga expert na mekaniko ng carburetor. Ipapatiming natin. Baka kasama din kasi yung distributor. Siyempre, doon nagsisimula yung power. Papatiming natin.